Kumusta mga bata? Ako si Ate Marjorie, mag-aaral ng Sasoy-Sitan Memorial National High School at kasalukuyang Work Immersion Student dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw, magbabahagi ako sa inyo ng isang kwentong puno ng pag-ibig, pagtsatsaga at pag-asa. Pero bago ang lahat, gaano nyo kamahal ang inyong mga nanay? Ano ang inyong gagawin sakali na bigla silang nawala? Tunghayan natin ang kwento ni China de Vera at guhit ni Elena Saturay na pinamagatang Palayain ang Aking Nanay. Sabado na! Araw na naman ng pagbisita kay nanay. Dapat hindi kalimutan ang ID, baong pagkain, tubig, at syempre, ang ipapakita na kwaderno ng drawing. Ipapakita ko sa kanya ang mga iginuhit ko rito. Gusto ko sanang ipakita kay nanay ang bago kong payong na binili ni Lolo. Pero, bawal pala itong dalhin sa pagbisita sa kulungan. Kailangan ko ang payong dahil tag-ulan na naman, sabi ni Lolo. Ilang araw nang tuyo ang lupa nang kinuha nila si nanay sa kanyang opisina. Tulog pa ako nang may tumawag kay Lola para sabihin na kinuha ng mga pulis si nanay. Nung araw na yon, magsisimula pa lang kaming mag-almusal, kinausap na ako ni na Lolo at Lola. Sabi ni Lolo, "Nini, nasa kulungan ngayon ang nanay mo. Ginawan siya ng gawa-gawang kaso. May pampasabog at baril daw siyang tinago sa kanilang opisina." Sabi ni Lola, ganyan ang ginagawa nila ngayon sa mga aktivista. Ikinukulong nila. Pampasabog at baril sa opisina nila nanay? Naikot ko na yata ang opisina sa pakikipaghabulan sa tutang si Freda. Ang bawat sulok ng opisina ay napagtaguan na namin ng ibang bata na bumibisita. Ilang beses na akong natulog sa opisina kasama si nanay. Pero, wala namang pampasabog at baril sila nanay sa opisina. Ang laging nandoon ay ang mga bandila na madalas kong iwagay-way kapag sumasama ako kay nanay sa mga rally. Nakita ko rin ang malaking tela na may nakasulat na tunay na reforma sa lupa, ipaglaban. Yan ang ginagawa nila nanay, kasama nila ang mga magsasaka sa pakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan. Minsan niya na akong sinama sa probinsya, sa isang asyenda. Nakalaro ko ang mga anak ng mga magsasaka. Nakita ko na kung sino pa ang nagtatanim, sila pa ang nagugutom. Ngayong araw, 3 buwan na ni nanay sa loob ng kulungan. Lagi kami dumadaan sa may patag at lubak. Minsan, may silong pero madalas ay wala. At laging kumakapal ang sapatos ko sa putik na kumakapit. Lagi naming dala ang baonang puno ng kanin at ulam. Kaldereta ang pagsasaluhan namin mamayang tanghalian. Para akong ibong nakalaya nang niyakap ako ni nanay. Pinaulan niya ako ng halik. Ipinakita ko agad sa kanya ang mga iginuhit ko sa kwaderno. Pagkatapos, ay kwento ko kay nanay ang mga bago kong mga kalaro at ang mga nilalaro namin. Tinanong naman ni nanay kung ano ang mga bago naming inaaral sa school. Gusto ko pa sanang ikwento sa kanya ang mga napanood kong cartoon sa television. Pero, sumunod na agad ang mahabang usapan nila Lolo at Lola. Habang kumakain na kami, nag-uusap pa rin sila. Kanina pa ako naghihintay na makapagkwentuhan pa kay nanay. Pagkatapos namin maubos ang pananghalian, hindi ko na pinapansin si nanay kahit gusto niya pa akong bigyan ng maraming yakap. "Bakit ka hindi umiimik, Nini?" tanong ni Lolo pagka-uwi namin. "Gusto mo bang magkwento sa amin?" tanong naman ni Lola. Hindi ako sumagot. Dumiretso na lang ako sa aking kama at natulog. Pagkagising ko, may nakahandang merienda sa lamesa. Nandun din ang mga ginupit na diaryong nakadikit sa bond paper. Bago ko mabasa ang nakasulat, dumating sina Lolo at Lola sa kusina.
Habang nagmemeryenda kami, isa-isa naming binasa ang mga balita tungkol sa paghuli at pagkulong kay nanay. Ipinaalala sa akin ni na lolo at lola kung gaano kahalaga ang ginagawa ni nanay para sa mga magsasaka. Minsan, nakakaramdam ka ng lungkot o galit dahil hindi mo nakakasama ang nanay mo at limitado lamang ang oras na nakakausap mo siya, paliwanag ni lola. Mali ang ginawa nilang pagkulong sa nanay mo, kaya kasama ang iba pang kasamahan niya, hindi kami humihinto na ipanawagan na mapalaya siya, paliwanag ni lolo. Sa sumunod na pagbisita namin kay nanay sa kulungan, mahigpit ko siyang niyakap. Pinaulanan niya uli ako ng halik. Agad akong humingi ng patawad sa kanya. Pagkatapos, ay niyakap niya ako ng mahigpit. Nang ipinakita ko sa kanila ang ginawa kong poster, nakita ko ang ngiti nilang tatlo. Ayan mga bata, nagustuhan niyo ba ang ating munting kwento? Talagang kahanga-hanga at hindi masusukat ng kahit na anong bagay ang pagmamahal ng isang anak sa kanyang ina. Kaya naman, patuloy nating mahalin at sulitin ang bawat oras na kasama natin sila. O siya, hanggang dito na lang mga bata. Paalam!